Ngayong nandito na ang click me, kinabukasan ay gaganda. Ang ating kaya ko to kwento ngayon ay tungkol sa isang negosyante nagsimula sa hirap. Tubong Cebu si Samson Lato. Bata pa lang siya ay naulila na sa ama at ang kanyang ina na teacher ay namasukan sa Hong Kong bilang isang domestic helper upang tustusan ang kanilang pamilya. Habang nasa Hong Kong ang kanyang nanay, ang binatilyong Samson ay nababarkada at parang walang ambisyon sa buhay. Ay, pamilyar to. Pinapunta siya ng nanay niya sa Hong Kong at doon ay nagtrabaho si Samson kung saan nakakuha ng karanasan upang makapagtayo ng sariling kumpanya balang araw. Ayan. Hindi man nakapagtapos si Samson ng kanyang pag-aaral, hindi siya huminto sa pagiging isang lifelong learner kung saan ang buong mundo ang kanyang classroom at mga taong tinitingala niya ang naging mga mentor o guro na gumabay sa kanya. Ang dating estudyanteng mga barkada at bulakbol, naging seryoso sa pag-aaral ng pagpapatakbo ng negosyo at unti-unti niya natupad ang pangarap magsariling negosyo. Yay! Nakakabilib, di ba? Ang kanyang puhunan, sipag at tiyaga at tiwala sa sarili upang hindi manatiling pangarap lamang ang mga gusto nating marating sa buhay. Panoorin natin ang kwento. In this present day and age, we are our own drivers of our lives. Education has never been more important in keeping up with the signs of the times. However, not everyone has the privilege or has had the same opportunities as you did. Mr. Samson Lato, owner and chief executive officer of MJAS Zenith Trading, has built his way from nothing to being the founder of one of the Philippines' leading suppliers of geotechnical services and surveying equipment. May hindi teacher siya, hindi niya kayang pag-aralin kami, kaya nag-approach siya sa domestic helper sa Hong Kong para lang mapag-aral kami. Hindi talagang hirap na hirap din siya, so nakita ko kung paano kami naghirap. I was 19, nabarkada ako. Instead na mag-aral, nabarkada ako. Hindi ko na natutukan yung pag-aaral ko. And then, my mom, kinuha niya ako sa Hong Kong para mahiwalay sa barkada. Makapagtrabaho na rin doon. So, yun, doon ako nag-start magtrabaho sa advertising company. And then, lumipat ako sa construction. So, yun, ako naiwan sa Hong Kong to pursue na maging maganda rin yung buhay namin. And then, hindi rin pinalad. Medyo struggle pa rin. Kaya, I decided na to go back na lang sa Pilipinas. Pagdating sa Pilipinas, kung ano-ano, kasi gusto ko, wala naman kaming pera talaga, and then magastos. Magastos talaga yung buhay dito sa Manila. We have one child back then, si Kuya Mike. I tried to work anything na makatulong lang. Meron na pumasok ako as a waiter, then I got a permanent job sa engineering company. Na-hired ako as a technician. Doon nag-start yung idea ko sa engineering. So, I tried my luck na mag-start ng business as matanggap ako ng mga repair. Then, that's the start ng business namin. So, nagkaroon ako ng business permit. I've started na to transact even though sa mga malalaking company na, and then sa mga government agency. Ayun, so that's my life stories and struggle.
Kung may opportunity, huwag matakot. Mag-i-start pa lang, yung gustong magka-negosyo, huwag matakot na sumubok. Kasi pag hanggang pangarap ka lang, hindi mo susubukan, hanggang doon lang yun, walang mangyayari. So you try, and then you try until you succeed. Just as he said, if there's an opportunity open, take it. Pambira talaga ang kwentong rags to riches ni Samson Lato. Siya ay maagang namulat sa kahirapan, naligaw ng landas dahil sa pakikipagbarkada at munti nang isuko ang kanyang pangarap. Buti na lang, may mga taong hindi nawala ng pag-asa sa kanya. Mahalaga rin na siya mismo ay nagtiwala sa kanyang sarili at sa kanyang kakayahan. Isipin mo, kung hindi niya binigyan ng halaga ang kanyang ambisyon at kung hindi niya nilakasan ang kanyang loob, maaabot ba niya ito? Ang sabi nga niya, ang ating mga inaasam sa buhay ay hindi maaring manatili hanggang pangarap na lamang. Kailangan, kung mayroong oportunidad o pagkakataon na mapatunayan natin ang ating sarili, sunggaban natin ito! At ito na ang kanyang ginawa. Sinunggaban niya. Hindi naging sagabal sa kanya ang kahirapan at mga kakulangan sa buhay. Nilampasan pa niya ito. Nakakabilib, di ba? Kaya mga Click Me learners, sikapin nyo din magkaroon ng pangarap at hangarin sa buhay at aksyonan ninyo ito. Kumilala ng mga tamang taong gagabay at susuporta sa inyo. Huwag yung baka naibarkada lang. Palawakin ang inyong kaalaman at karanasan upang unti-unting maabot ang inyong pangarap. Maging handa sa mga oportunidad na darating at huwag sayangin to. At higit sa lahat, sumubok bago sumuko. Yan ang naging pabaon sa atin ng kwento ng buhay ni Samson Lato. Sugod! Sana marami kayong natutunan, mga ka-Click Me. Hanggang sa susunod nating Kaya Ko To Kwentuhan. Click tayo sa Click